Nakahanda na ang Commission on Elections o COMELEC sa internet at postal voting para sa mga kababayan natin sa ibang bansa na magsisimula po sa April 13. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. 3 araw na lang magsisimula na ang isang buwang pagboto sa midterm elections ng mga overseas Filipino workers. Kaya ngayon all set na ang COMELEC, lalo na sa gagawing internet voting. Katunayan, nasa 36,000 ng Pilipino ang nag-enroll sa overseas voting and counting system. 36,000 na ang nagpapa-enroll ng mga kababayan natin. At nakikita natin habang papalapit, medyo tumataas ang bilang na nagpapa-enroll. 1.2 milyon na Pilipino ang rehistradong botante sa abroad. Aabot sa 77 bansa ang magsasagawa ng internet voting, habang may 16 na bansa naman na mauwi pa rin sa postal voting dahil hindi pinayagan na gumamit ng online voting and counting system. Pero wala namang kaso rito, sabi ng COMELEC, dahil naipadala na rin ang mga automated counting machines sa 16 na bansa. Handa po ang lahat ng embahada natin at konsulada sa kung sakali mang doon magboboto ang mga kababayan natin sa mga kiosk. Naandun na rin yung ating naman pong mga makina na gagamitin para sa pagboto po nila. Para naman sa mga lugar na may internet voting, handa na rin ang COMELEC sakaling may mga Pinoy na hindi nakapag-enroll at dumagsa pa rin sa mga embahada. May naka-standby silang kiosk para makaboto pa rin. Magdala lang umano ng passport at ID at siguraduhin na aktibong rehistradong botante. Kung gusto nilang dumalo din sa embahada, meron silang ipaprocess ng mga dokumento sa embahada, might as well doon na lang din sila bumoto sa ating mga kiosk na naandyan. Bagamat hindi natin ini-expect na ganun sila kadami ngayon. Hindi katulad nung ang paraan lang ng pagboto natin ay sa pamamagitan ng in-person. Inaasahan naman ng poll body na sa pagsisimula ng internet voting, marami rin ang aatake sa kanilang sistema at website. Katunayan nitong nakaraan, nakapag-monitor ang COMELEC ng milyon-milyong attempts na ma-hack ang kanilang website at may 60,000 attempts din sa online voting and counting system. Kaya kahit pasok na ang Semana Santa, ay magbabantay sila sa mga hacking attempts. While we are sleeping, yan ang panahon ng pag-atake. Kaya 24 hours a day, kahit bakasyon na andyan yung mga tauhan namin. Sinabi natin that the possible attacks can happen during the holidays. Sa National Technical Support Center ng COMELEC sa PITX, 24/7 imamonitor ng COMELEC ang mga problema sa ACMs at kanilang sistema. Nasa 700 tauhan na magbabantay rito hanggang matapos ang canvassing sa eleksyon. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.